So, hi mga Jai! Welcome to my life and welcome to another Sofa Confession! At ayan, tulad ng nakita nyo sa ating thumbnail, siya na naman po ang ating kasama sa ating Sofa Confession. Ito na ang ating second episode ng ating Sofa Confession. Actually, dapat ibang bakla naman yung isasalang natin sa Sofa Confession. Kaso, wala sila and bigla ko lang naamats na Sofa Confession, hindi ko alam. Parang gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo ulit. Gusto ko lang ulit alam mo yun, balitaktakan sa ating guest. And wala tayong ibang guest kundi siya ulit. So, Andrea, pasok na. Hindi naman surprise kasi nakita naman na sa thumbnail. Hi everyone! Ikaw ulit. I'm back again. So, ayan, meron kaming tema sa aming dress ngayon. Gusto ko kakulay ng sofa natin. Nyok! Kala ko naman category is denim, yung pala sopa. Ako denim. Actually, kaya ang title nito, Sofa Confession, kasi nga, ikaw yung lagi nandito. Yung sofa talaga, palayaw mo lang yun. Sofa Dapat sofa to sofa. Hindi sofa confession. So, ayan. Hi ba? Nice to meet you again dito sa ating sofa. Yes, Pero okay ka naman na parang goods ka naman na ikaw ulit yung guest. Okay naman. Sa'yo na naman tayo Carry yun sa akin, yung gano'n, yung chika-chika. Kasi yung dami nag-aabang, hala si ganito naman, Oo, di ganito diba? naman. So, ayun guys, ako lang po. Medyo hectic kasing sked ng mga ibang badi. Hindi ako lang talaga. Iba-iba lang kami ng damit. Tapos next time naman, iba naman na. Pero na-enjoy mo yung ganito, yung pang Oo, may mga chikahan. Lalo natin diba? yung mga, may namimiss tayo, may pupulot silang aral. Meron ba? Tapos At ang sarap doon, yung parang may pakikwentuhan tayong binabalikan lang natin. Pero hindi na tayo ulit babalik. Ayun. Diba? Mga alaalang masaya lang, pero alam mo yon, masarap isipin, masaya pagkwentuhan, pero hindi na pwedeng balikan. Yes, nangyari na pero past is past. So, ganun. alam na yung topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon ay sila gold. Charis. Ano yun? Hindi, mga ex natin, mga taong dumaan sa buhay natin, mga taong nagmahal, nag-alaga, nagbigay ng sarap, nagbigay ng sensation, mga nagbigay ng sakit, nagbigay ng aral, charis. Grabe naman yung bigay ng sakit. Pero ayaw, bago tayo pumunta doon, kamusta muna ang puso ni BNT Ando? Kasi feel ko may heartburn ka ni. Ang okay naman ng heartburn. Pati heart. Full of naman yan. Ang puso ko naman ngayon is masaya. Kahit na wala akong ka-relationship ngayon, napakasaya ng puso ko. Kasi nandiyan yung family ko to support me, nandiyan yung mga friends ko na may time ako sa sarili ko and then may time ako sa family ko and sa friends ko. So, nababalance ko siya. And sa mga baby ko din. Yes. Aside from that, nandiyan yung sarili mo. Yes. Diba? May sarili kang nagmamahal sa'yo. Oo, at na ako ngayon, parang I feel like kaya ko na maging independent woman. Di ba madami nga man na parang mga taken mga single na naiinggit sila sa mga taken, napapasana all sila. Pero may mga taken din na, wow, ang strong mo. Parang, grabe ka magmahal sa sarili mo. Siyempre, alam mo yun, kung ano man yung status natin ngayon, single ka man, married, alam mo yun, iniwan ng asawa, beauty, mga ganon. The important is yung sarili mo. Yes, love yourself first. Yes. Pero may times ako na syempre, naiinggit. Pero nakokontrol ko naman na siya na, kailangan ko munang mahalin yung sarili ko muna, ganun. Hindi pa ako ready sa relationship. At saka maganda to sa atin ngayon na parang ini-enjoy natin yung pagiging single natin, di ba? Kasi we are preparing ourselves for a better one. Pero kung may darating, edi darating. Di ba? Ganun. Pero wag muna kasi medyo tumaas na yung standard ko pagdating sa oo nga, di ba? Actually, ano ba yung standard mo before? Before kasi parang pag may magmahal sa akin, edi go. Okay. Go with the flow. Basta pag may gusto sa'yo, na mag-e-effort din na mahalin. Ganun, go with the flow. Actually, may mga ganun talaga. Ako, ganun din ako. Na parang,
hindi ako tumitingin sa kung sino ka, Oo. kung ano ka. Kasi inaano ko, saan ka ba pumapatol? Pumapatol ka ba ng bisexual or sa straight lang? Ako hindi ako tumitingin sa kung ano siya, kung ano yung estado niya sa Kung ano buhay. yung background niya Basta before. mahal niya ako. Yes, ayun Diba? yung mahalaga din sa akin Oo. before. Pero ngayon kasi parang iba na. Siguro Oo. dahil tumatanda na At tayo. marami na rin tayo naging experience kasi. Oo, yeah. Parang ganun. Na parang hindi na natin nahayaan na dapat masaktan lang tayo. Oo. Dapat kung masasaktan man tayo, may pera. Chari. Ay, gusto ko yun. May pera. Pero ngayon, ano na yung standard mo? Ako, standard ko sa mga boy dyan. Yung mga may standard na Mali ganito mo, ha, mga PM ganun nyo ako ako ha. PM nyo ako, eto yung Facebook ko, yung IG ko, lahat. Ako, ang gusto ko ngayon sa, kung magkaka-boyfriend ako, gusto ko, ano na siya, mayaman. Oh. Hindi naman sa mayaman ha, gusto ko may ano siya, May potential. potential. Gusto ko, may pangarap siya sa buhay. Oo. Yung ganun. Gusto ko din ng ano. Basta, hindi na ako tumitingin ngayon kasi sa physical eh. Oo. Basta ano lang siya, independent na siya, yung gano'n, yung may, nag-aaral man siya, pero parang may kaya man sila. may pinagkakaabalahan sa Oo, buhay. yes, Yung ayun. parang, actually kasi, ganun din kami before. Parang, alam mo, sobrang lungkot din malagay sa ganun kalagayan. Yung kunyari, may magiging jowa ka, tapos yung jowa mo, wala siyang trabaho, hindi nag-aaral, tapos naging independent sila sa atin. Tapos in the long run, parang minsan, sa sobrang toxic na ng relationship, hindi natin sila mabitawan dahil tayo lang yung meron sila. Oo. Na parang nagigilty na tayo na, ayoko siyang iwan kasi Oo, kinuha ko siya eh. Oo. Diba? Or Umasya siya sa akin, parang eto na yung naging buhay niya, tapos bigla ko siyang iiwan, ano na lang yung kaya niyang gawin. Diba? Kaya ang sarap magmahal ng taong may potential, yung may pinagkakaabalahan, yung may Oo. trabaho, yung kaya niya kahit wala ka. Yes. Yung ganon. Kasi hindi naman natin hindi na siya papangunahan. aasa sa'yo. Oo. Hindi naman natin papangunahan yung panahon na ay, maghihiwalay kami neto. Hindi. Pero baka dumating din Oo. sa worst scenario na maghiwalay kayo tapos siya kawawa. Yung wala Dapat siya. handa kayong dalawa sa mangyayari. Oo, katulad ng naging ex ko. Alam mo ba, sobrang talino niya. Matalino siya, magaling siya sa school, madiskarte siya sa in-life. Tapos yung naging jowa niya ako, parang naging dependent siya sa akin. Umasa na lang siya sa kung ano yung sasahurin ko. Tapos, alam mo yun, yung parang wala na siyang ginagawa. Parang nakontento siya. Oo, na kung anong meron ako. Tapos kuyari, kung kailan lang ako sa sahod, doon lang daw siya magkakapera. Yung kung kailan ako sa sahod, doon lang daw siya makakabili ng mga gusto niya. Yung parang iniwan niya yung mga bagay na magaling siya. Oo, para lang Oo. makasama ka. Para mag-live-in lang Oo. kami. Tapos nung parang naghiwalay na kami, wala na. Ang concern ko na lang siya, paano siya? Oo, ayun Diba? din. Dapat Parang- meron kayong pangarap sa sarili nyo. Oo. Individual. Kasi, ito naghiwalay lang naman kami kasi mutual understanding. Kasi hindi kami nag-grow. Hindi kami nag-grow. Dapat pareho kayo nag-grow Mm-mm. as a partner, as a individual. Alam mo yung parang natutulungan niya ako sa lahat. Natutulungan niya ako sa pag-edit, sa pag-vlog. Pero pagtapos nun, wala na. Parang ako, wala akong natutulong sa kanya. Oh, Financial, hindi niya natutulungan yung sarili niya. Oo, Parang- natutulungan ko siya mabili yung mga gusto niyang gamit, mabili yung mga gusto niyang kainin. Pero yung mismong siya, hindi. Kaya nung naghiwalay kami, naghiwalay kami ng ex ko na yon. Nakita ko talaga na parang naging madiskarte siya. Isa rin yun sa mga Oo, na parang isa yun sa mga nagpa-happy din sa heart ko na at least, okay siya nang wala Oo. ako. Kasi minsan ganun naman ang breakup eh. Minsan masakit talaga makipag-iwalay. Oo, masakit. Pero kung yun ang may makakabuti sa partner natin, kahit mahal natin, isa-sacrifice natin. Mm-mm. 'Di ba? Yun ang tinatawag na selfless love. Ako yun din yung gusto kong mangyari. Hindi ko bet balikan yung ex ko, pero gusto ko lang siyang makita kung anong sitwasyon niya ngayon. Siyempre yung naging kami, parang ko yung kwento ng buhay niya eh. Na hindi siya bet ng family niya, ganun, na mag-isa na lang siya. So, ayun yung gusto kong mangyari. Pero hindi ako bet na pagbalikan Hindi, sa tsaka kanya. may time tayo dati sa kanya, yung sa ex niya, may time tayo na nag-usap tayong dalawa na sabi ko, hiwalayan mo na. Tapos sabi mo, ayoko kasi wala siyang mapupuntahan. Oo, parang ako lang yung meron siya. Yung ganun. Oo, parang ikaw lang yung nandyan para sa kanya, wala na yung, alam mo yun, parang Oo. gano'n, natalikuran na siya. So, yung parang sabi ko, what if mas maging,
toxic, di ba? Mm-mm. Parang ganun. Alam mo, yun din yung pinaka-ayoko ng ma-feel. Kaya natatakot din ako mag-boyfriend ngayon. Oo. Ayoko basta-basta mag-jowa tapos magiging dependent siya sa akin. Kasi nga, bandang huli, ako lang din yung bubuhat nung bigat ng pakiramdam na gano'n. Ang bigat, di ba? Na parang, shit, iiwan ko ba siya? Pag iniwan ko siya, wala siyang... Or nakaka-guilty pag iniwan mo siya, tapos pag ano naman. Tapos pag may nangyari Di mo alam kung anong gagawin mo sa sitwasyon na gano'n. Di ba? Parang Or nakaka-anxious gusto mo siya, nang makipag-iwalay, pero hindi. Hindi pwede. Parang yung gano'n, parang hindi pwede. Parang, di ba? Pero ayun, ang sarap balikan ng mga ganong... Oo, pero nangyari na, di ba? Pero kung may babalikan ka sa kanila, o kunyari, si ex number 1, si Si first one? ex mo, Si Wine oo, or si itago natin siya sa pangalang si Silver. Kunyari, babalikan ka niya, pakikipagbalikan. Ako hindi. Talaga? Buo loob? Dalawa sila, pero hindi na ako babalikan. Parang ganun. Sa Kasi kanya parang lang dalawa. na ako, thankful na ako sa mga nangyari sa amin. Oh. And, grateful na din ako na dumating sila kasi may mga natutunan naman ako sa kanilang dalawa eh. So, Nag-grow ka naman. ayun, thank you na lang. Thank you sa kanilang dalawa, sa mga memories, sa mga pinagdaanan namin. So, ayun. Thank you next. Taray. Thank you next. Ano yung pinaka natutunan mo sa love? Ako ngayon, natutunan ko sa love, natutunan ko ngayon is, kailangan mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal. Siyempre, hindi ka na pwede pumasok sa sitwasyon na magmahal ka pero hindi mo mahal yung sarili mo. Hindi uunahin. Ngayon kasi, parang uunahin ko muna yung sarili ko bago ako magmahal. Parang gusto ko munang maging independent, ganun. Pero, ano naman, love for everyone naman, di ba? Oo. At saka, ang sarap ng ganon. Sa lahat ng mga taong galing din sa mga relationship, long-term relationship, tapos nakipag-iwalay, tapos may balak magmahal ulit, mas masarap siguro na mahalin nyo muna yung sarili nyo. Sa ating lahat, sa mga single, since birth, di ba? Bago tayo magpapasok ng taong magmamahal sa atin, feel ko, mahalin muna natin yung sarili natin para mas madali na sa kanila na mahalin tayo. Yes, kasi mapifeel mo naman yun kung ano, di ba? At saka Kung feel ko pag alam mo na kung paano yung mahalin yung sarili mo, madali na rin sa'yong mahalin yung iba. Oo, magmahal. Oo, diba? Kasi, alam mo yun, minsan nahihirapan tayo na kasi minsan nasa sarili natin yung doubt na, mahal ba ako nito? Yung hindi natin... Mag-iisip-isip ka pa. Oo, diba? Ang dami pa nating kasi, in reality, hindi pa naman talaga natin namamahal yung sarili natin. Pero, pag yung parang, alam mo yung parang na-spoiled mo na yung sarili mo, parang, na alam mo na kung paano mahalin yung sarili mo, nabigay mo na lahat ng gusto. Oo, diba? Parang feel ko, ang healthy mo na ibibigay mo yung sarili mo sa iba. At sana ganun din, clockwise ba tawag doon? Yung parang ganun din. Give and take. Sana yung magiging partner din natin, mahal din nila yung sarili nila. Para easy na lang sa relationship, yung mahalin yung bawat isa. Diba? Yun, ako naman, ang pinaka natutunan ko naman sa pagmamahal. Alam mo, pinaka natutunan ko sa pagmamahal, yung wag nating, totoo yun. Kasi ako naniniwala dati doon eh. Yung, pag nagmahal ka naman, hindi mo naman na kontrolado yan kung ano yung pagmamahal na dapat mo lang ibigay. Pero naniniwala ako na dapat hindi buo ang pagmamahal na ibibigay mo. Hindi sobra-sobra. Dapat magtira ka sa sarili mo. Alam mo, katwiran ko dati sabi ko, hindi wala ka kasi sa kalagayan ko. Hindi mo kasi alam kasi pag nagmahal ka, ibibigay mo naman kasi na lahat Pero dapat pala Pero hindi. defense mechanism lang natin pala yon. Defense mechanism lang natin yun na, pero alam talaga natin kung hanggang saan lang ba dapat tayo magmahal. Dapat magkaroon tayo ng boundaries. Red flag na siya sa ganito. Tsaka, ganito na. Yun, na parang dapat talaga, you put yourself na mas mahal mo yon kaysa sa partner mo. Kasi pag nawalan ka na ng respeto sa sarili mo, kahit hindi ka na respetuhin ng partner mo, wala na ka nang mararamdaman. Kaya talaga dapat hindi ka ganun buo maglabas ng pagmamahal. Saka know your worth. Oo. At saka alam mo, nakabasa din ako nung yung black coffee something na parang dapat pag nagmahal ka, no added sugar. Dapat black coffee ka. Parang gano'n. Ano yung theory na yon? Guys, correct me if I'm wrong, pero parang black coffee theory siya. Ganon. Dapat ganon na yung tingin mo sa life. Na hindi mo kailangan ng sugar para lang patamisin yung mapait na kape.
Di ba kasi ganun tayo, mahilig tayong ganun eh. Na Oo, parang, wala tayong mga... hindi, okay lang yan kasi magbabago yan. Magdadagdag ka ng asukal na, hindi, mabait naman kasi siya. Hindi, nabibilihan naman niya ako ng rose. Hindi, nabibilihan naman Ay, niya may ako. effort naman siya, Oo, ganun. yun yung sinasabing sugar. Kunyari, binugbog ka niya. Tapos, hindi, ano naman siya, nagawa lang niya yun kasi, yung parang nagdadagdag tayo ng mga nagdadahilan pampatamis sa mapait na nangyayari. Dapat hindi daw. Dapat kung ano yung nangyayari, yun daw dapat talaga yung tignan mo. Walang sugar coated na nangyayari. So, yun, feel ko dapat ganun pagpapasok ka sa pagmamahal din, 'di ba? Dapat alam mo yung pasikot-sikot ng pagmamahal, 'di ba? Dapat matalino ka din. Diba? Anong greatest heartbreak mo? Ang greatest heartbreak ko, feel ko yung una. Diba? Kasi iba talaga ang first love. Aminin man natin sa hindi, pero iba talaga ang first love. Siyempre, nasanay ka na ganun. And hindi mo ka makakalimutan ang first love mo talaga. Lalo lahat kung matagal kayo, nasanay kayo. Pero kahit sa ate ko, tinatanong ko kung sino yung ano sa kanila. Mga first love yung sinasabi nila. Kahit sa mga napapanood ko din, iba pa rin talaga daw pag first love. Kasi sa kanya mo natutunan yung ganito, sa kanya mo experience yung ganito, sa ganito. Siyempre, hindi talaga natin makakalimutan ang first love natin. Diba? Ikaw, Ako feel ko greatest heartbreak ko. Siguro si Papa. Liniyak ako. ay, Parang bigla ko na siya naisip. Na parang si Papa. Kasi inisip ko nga yung sinabi mo na parang yung first love. Actually, sa lahat ng mga lalaki, si Papa yung unang nagmahal sa akin. Nang sobra-sobra. At feel ko si Papa yung greatest heartbreak ko. Kasi si Papa yung parang nawala sa akin nang hindi kami nagkakausap ng maayos. parang hindi kayo okay. Oo. Naalala ko yung mukha ni Papa nung huling beses ko siya nakita. Hindi mo alam na yun na pala yung last. Yung ganun. Exactly. Actually, bago mawala si Papa, kasi hindi ko nakasama si Papa, diba? Wala ako dito nang nawala si Papa. Parang may kasi kayo, di ba? May event Kwento kami. mo, parang umalis kayo. Oo. Tapos di kayo okay ng papa mo. Nung kinagabihan na bago kami umalis, ni Madam Aiba, pupunta kami nun sa event ng Halloween party sa Quezon City kasi in-invite nga kami. So, bago ako umalis, si Papa nag-away kami. Kasi nga, si Papa nangihingi sa akin ng pera. Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, papa-check up kita. Kasi nga, lagi ninadamdam ni May Papa yung nararamdaman sahal. na. Oo. Tapos, nag-away kami, as in pinagmumura ko ni Papa, tapos sabi ko sa kanya, ewan ko sa'yo, ganun, as in away kami. Kasi hindi kami nagpansinan. Tapos kinabukasan, nung aalis na kami, nakita, kasi ginagawa pa lang to Di ba naka-rent kami sa phase 2? Tapos nasa kotse ako, paalis yung Grab, nasa loob ako ng Grab, dumaan kami dito, nakita ko si Papa. Ay, nasa labas. Kumakaway siya dun sa mga kapitbahay namin, tapos tumatawa siya. Tapos gusto kong ibaba yung bintana, gusto kong mag-hi sa kanya. So, kung magsabi na paalis na ako, kaso hindi. Inuna ko yung galit. Oo. Kasi galit ako, na parang nagkasagutan kami. Ganon. O nanaig yung galit. Oo, na parang, alam mo ba, iniisip ko, parang isa siya sa multo ko na sabi ko, sana pala binaba ko na lang yung bintana. Tapos ginausap ko siya. Sana na magbabay Tapos nagsabi muna, ako sa yung kanya, ganun. nagbabay, kasi hindi ko alam na yun na pala yung last na makikita ko siya. Tapos makikita ko na lang siya, picture na lang, tapos ibang-iba na yung itsura ni Papa. Alam mo yun, parang, ang sakit pag naaalala ko yun. Nung nakaraan, sabi ko, para akong baliw. Baliw, umiiyak ako dito. Umalis si Miss P kasi nga meron siya sa SK, tapos ako yung mag-isa. Umiiyak ako kasi parang narinig ko yung boses niya. Yung ganun, parang nagsiselfone ako, tapos bigla ko narinig yung boses niya na parang tinawag niya ako. Tapos naalala ko siya, tapos iyak ako ng iyak, parang akong baliw. Iyak ako ng iyak dyan, na naalala ko si Papa na wala kaming magandang pag-uusap nung nawala siya. Sobrang mahal akong na mahal ni Papa Nige. As in, pag nagkakasakit ako, feel ko kasi ako yung paborito ni Papa. Pag nagkakasakit ako, pag nagkakaroon ako ng boyfriend, pag nababash ako, pag nasasaktan ako, hindi ako iniiwan niya ni Papa. One time nga, inaaya ko niya ni Papa mag-inom. Tapos sinasaway siya ni Mama. Tapos, ayun, parang, naisip ko na, never niya akong naiwan. Tapos, nung nahihirapan siya, nung nawala siya, wala siyang kasama, wala ako sa tabi. Yung ganun. Kaya ingit na ingit ako sa mga
hindi naman sa naiinggit dahil nangyari sa kanila yun, pero naiinggit ako sa ibang tao na nagkakaroon sila ng chance na baligtas yung parents nila. Like, kunyari, di ba, magsusumbong sila, stress na stress sila, kasi yung papa nila nasa ospital, tapos naiinggit ako kasi, shit, gusto kong magkaroon, hindi ko gusto, pero sana nagkaroon ako ng pagkakataon na iligtas si papa. Na kahit sabihin mong malugmok ako sa kahirapan dahil sa bill ng ospital, yung ganun, mas nagkaroon lang ako ng chance na maligtas si papa. Ganun. Feel ko yun lang. Ano ba yun? Ang layo naman ng topic ko. Oo, kasi pero talaga sa mga first love naman talaga natin na lalaki is yung tatay na talaga natin. Lalo na tayo, di ba? Oo, Sobrang mahal na grabe, mahal tayo ng papa super, natin. super duper supportive yung papa natin sa akin. And ayaw nila tayong masaktan. Oo. Yung ganun na ako din naman dati parang galit din ako kay papa pero yung nalaman ko na kaya pala ayaw niya ako pasuotin ng ganito kasi ayaw niya ako mabastos sa labas, yung ganun. Kaya super duper isa sa mga first love talaga natin lalaki is yung papa talaga natin. Grabe din sila magmahal sa atin, grabe sila maging protective sa atin, 'di ba? Kaya ayun, thank you sa papa natin dahil nandito tayo sa mundo, 'di ba? Yes. At sobrang yung pagmamahal nila talaga sa atin. Ganun din, naka-experience din ako kay papa nung ganun. Na parang ayaw niya rin ako magsuot ng mga pambabae kasi baka daw mabastos ako. Pero alam mo ba si papa, binilan niya ako ng pek-pek short. Tapos sabi ko, galit na galit ako kasi sabi ko, ba't yan yung binili mo? Hindi ako bakla, in denial pa ako. Para nagtatago ka pa. Yun, binilan ako ni papa ng pek-pek short. Ganun. Tsaka naalala ko kaya kay papa, yung birthday ko, yung naganda ka? Pumunta tayo ng Baklaran. Yung bumili tayo ng mga t-shirt na USA. Yung binigyan ako ni Papa ng 500. Yung binunta natin siya sa work. Naalala mo pa ba yun? Saan mo ba ako nun? Naalala mo yung mga sando natin nila? Ako, ikaw, si Limsy, si Joben. Oo, yung sa Baklaran, yung madaming mga bansa-bansa. Amerika, yung Amerika, yung may flag ng pa. Amerika. Diba? Ako bumili nun kasi binigyan ako ni Papa ng 500. Tas yun din, ano ko si Papa na ganun siya ka-support sa atin. Oo, kahit ako din sa mga baon, di ba binigyan ako ni Mama ng baon. Tapos pag sumawi pa ako kay Papa, libre pa ako, tapos may baon pa ulit ako sa kanya. Di ba yung ganun? Kaya nakakamiss. Tsaka ang bait ni Papa Juanito talaga, sobra. Pati Papa mo din, napakabait din ng Papa mo. Super duper din yung nandito. Actually, lahat ng Papa ng mga BNT. The best dad. Oo. Grabe. Si Kuya Mio, grabe. Grabe Support sa pag magkakasiyahan. Oo. Grabe niya sa mga vibes. Tsaka si Kuya Mio yung parang hindi talaga nakakalimot na bumati talaga sa atin. Pag dadaan tayo sa kanila, kaya binabati din talaga. Parang anak na talaga din yung turing sa atin, di ba? So, yun. Si Papa ni Kuya Lloyd, si Papa June. Isa din yun. Si Papa June, sobrang bait din. Sino pa bang mga parang lahat naman ata ng tatay. Yung papa ni Mama Joven, hindi kasi natin din naabutan. Hindi ko naabutan din yung papa ni Joven. Ano ba yun? Galing tayo sa magjojowa, tapos napunta sa tatay. Oo nga. Pero I miss you, Papa, sobra. Pero sa first ever boyfriend naman talaga natin, yung tatay talaga natin. Kasi simulat pag natin talaga, grabe yung pagmamahal nila sa atin, di ba? At saka nung pag nakikita ko lang picture nila, Papa, ayan, yung ayan. Iyak ako ng iyak mo. Lagi ako nagsasorry talaga. May times din ako sa kwarto ko. Kunyari, makikita ko yung maalala ko si Papa, yung gano'n. Kaya pag minsan nga pumupunta ako kay Papa mag-isa, so umiiyak ako doon. Kasi minsan sa nagsusumbong ako. Yung times na hindi tayo okay, na wala akong masyadong friends at all, like mag-isa lang talaga ako. Pumunta ako kay Papa, mag-isa ako, nagsusumbong ako sa kanya. Tapos kahit gabi na, may times na mag-isa lang ako pag gabi na noon, tapos umiiyak ako kay Papa noon. Kasi bakit, tapos sa kanya ako naglalabas ng sama ng loob. Tapos ayun, pag nalabas ko na, pag medyo nahimas-masan na ako, yun, thank you pa, dahil naging okay na ako, yung ganun. Kaya, ako pag gano'n, nakikita ko, tapos nakatitig ako, tapos bigla ako magsasorry. Tapos doon ako maiiyak. Pero parang, basta. may time talaga na maaalala natin sila eh. Pero, alam naman natin na super love tayo ng Papa natin and very supportive pa din. Kaya sa mga nanonood sa ating mga kabataan, grabe, paramdam nyo kung gano'n yung kamahal yung mga... kasi mahirap yung nasa uling pagsisisi, di ba? Kaya, sa mga
kung buhay pa yung parents nyo, yung ano nyo, di ba? Mahalin nyo. Oh, iparamdam nyo. O kahit hindi kayo okay. Kasi sobrang bilis na ng Oo. oras ngayon eh. Sobrang bilis ang mga pangyayari. Hindi natin alam kung Oo. anong mangyayari. Mm-mm. Kailangan, huwag tayong nasa uli yung pagkisisi natin. Pero ayun, spread love, diba? Spread love. Diyos ko, dahil happiness, dapat pag-uusapan namin sharing, dito yung mga Exaru. exaru namin, yung mga eksena, kung paano bumuka ka si Andrew. Nyak. Ang ganda din na tingit. Pero nung may ex ka, yung huli mong ex, so sabi ko, nakita niya na yung singit mo. Sabi Oo. niya, oo. Sabi ko, iti tanggap ka na niya. Mahal ka talaga niya. White late nga kami. Nag-white late nga kami. Tanghalim tapat pa lang. Nagkikeme-keme na kami. Kaya, Diba? diba? Pero ayun, good luck sa ating lahat, Yes. diba? So, anong maaral naman na gusto mong sabihin sa mga manonood sa atin? Ako lang, kailangan enjoyin niyo yung buhay kasi time is too short, 'di ba? So, kailangan niyo magka-time sa inyong sarili, ang yun yung mahalaga, and sa time sa yung family, and enjoy life lang, 'di ba? Because life is a celebration. Ako naman, ang gusto kong ibigay naman sa ngayong Safa Confession natin ay wag na wag niyong kakalimutan na may kakampi kayo. Ang sarili nyo at ang taas. Diba? Kasi kahit talikuran man tayo, awayin man tayo, tumalikod man ang mundo sa atin, ang sarili natin at ang Diyos, hindi yan tayo tatalikuran. At ang pamilya natin. Oo, yes. Hindi kasi minsan kahit pamilya, tinatalikuran tayo, diba? Basta at the end of the day, ang magiging kakampi nyo ang sarili nyo. Pero pinakamahirap sa lahat, ang makalaban mo ang sarili mo. 'Di ba? May ganun kasi na ang problema pala ikaw na. 'Di ba? Ang kalaban mo na pala yung sarili mo. Yung parang akala mo hinihila ka ng ibang tao, pero hindi, sarili mo yung humihila sa. Ako na realize ko yan din. Nasabi ko parang hindi na ibang tao yung may problema. May problema. Oo, ako na mismo yung humihila sa akin pababa. Kaya ayun, wag niyong hahayaan na pati sarili niya talikuran kayo, 'di ba? So, yun lang. Mahalin natin ang ating sarili para handa nating harapin kung ano man pagmamahal, ano mang sakit yung kakaharapin natin Ano in mang the future. mangyayari, diba? 'Di ba? So, yun lang. Thank you ulit, Andrew, sa Thank pagsama you sa so ating much. Safa. Abangan niyo. Sana naman episode 3. Yeah. Ako ulit yung sa episode 3. Sana mag-iba naman tayo ng guest. Diyos ko na. Okay lang mag-iba ng guest, wag lang mag-iba ng host. Baka hindi Kala ko na. mag-iba naman tayo ng dress. Kala ko naman dress, hindi yung guest. So, ayun, thank you so much sa pagpapanood at pagtyaga sa amin. Thank you, Comment guys. kung sinong next nyo or kung anong next color natin ng dress. Kung gusto nyo kami ulit. Kami ganon. ulit. Okay, lang naman sa amin. Ibang kulay naman ng dress. At tapos na ang rendering. Yes. So, thank you guys. I love you Thank you, all. guys. Bye. Love you all. Mwah.